ang lobo at ang 7 maliliit na kambing. Noong unang panahon, sa isang maliit na bahay sa kakahuyan, masayang naninirahan ang mag-iinang kambing. Ang cute ng mga munting kambing na para silang mga laruan. Mahal na mahal ng inang kambing ang kanyang 7 anak. Protektado niya sila mula sa mababangis na hayop sa gubat. Isang araw bago siya umalis ng bahay upang maghanap ng pagkain, tinawag niya ang mga munting kambing. Pupunta ako ng kagubatan. Huwag ninyong pagbubuksan ng pinto ang sinuman. Kung may lobo na makakapasok sa ating bahay, maaari niya tayong kainin ng buhay. Mapanlin lang siya. Kaya niya magpanggap upang makapangloko ng iba. Paano namin siya makikilala? Ang lobo ay may magaspang na boses at ako naman ay may malambing na boses at ang mga paa ng lobo ay kulay itim. Sa akin naman ay kulay puti. Makikilala niyo rin siya sa kulay ng mga paa. Huwag akong mag-alala, nanay. Maproprotektahan namin ang aming mga sarili. Isa-isang hinalikan ng inang kambing ang mga anak at nagtungo na sa kakahuyan. Mula sa malayo, pinapanood sila ng lobo. Nang makaalis ang inang kambing, naghintay siya ng sandali. Pagkatapos ay lumapit siya sa bahay at kumatok sa pinto. Sino po yan? Mga munting kambing. Buksan niyo ang pinto. Nakita si nanay. May dalang pagkain. Ngunit nahalata kaagad ng mga maliliit na kambing ang magaspang na boses ng lobo. Hindi nila binuksan ang pinto. Hindi po kayo ang nanay namin. Maganda at malambing ang boses ng nanay namin. Ikaw ang lobo. Hindi mo kami maloloko. Inis ang lobo dahil hindi niya nalinlang ang mga maliliit na kambing. Kaya nagpunta siya sa tindahan at bumili ng tisa at kinain niya ito. Medyo lumambot ang boses niya kaya bumalik siya sa maliit na bahay at kumatok sa pinto muli. At taong ito, nakipag-usap ang lobo na may banayad na boses. Narito si nanay. Buksan niyo ang pinto. Nagdala akong pagkain para sa inyo lahat. Nang marinig ang malambing na boses, naisip nila na baka ito na ang kanilang nanay. Pagbubuksan na sana siya ng pinto nang may sumigaw isa sa kanila. Teka. Tingnan natin ang paa niya sa ilalim ng pinto. Nang sumilip sila sa ilalim ng pinto, nakita nila ang itim na paa ng lobo. Sumagot sila nang hindi binubuksan ang pinto. Hindi ka namin pabubuksan ng pinto. Hindi din ang mga paa ng nanay namin. Puti siya. Ikaw ang lobo. Nagpunta naman siya sa panaderya. Nagulat ang panadera nang makita ang lobo sa harapan niya. Vegetarian ako ngayon. Tinapin ang kinakain ko. Maaari mo ba akong bigyan ng harina? Lumabas ang lobo sa panaderya na may dalang harina. Nang malapit na siya sa bahay, binuksan niya ang sako at binuhos ang harina sa paa. Ngayon, ang kanyang paa ay puting-puti. Kumatok siya sa pintuan sa pangatlong pagkakataon. Anak! Narito si nanay. Buksan niyo ang pinto. Nagdala pagkain para sa inyo lahat. Patingin nga ng mga paa mo kung ikaw si nanay. Pinakita ng lobo ang kanyang mga paa. Na makita nila ang mapuputing paa, naniwala na sila at binuksan ang pinto. Puti nga! Siya si nanay! At anong tumambad sa kanila? Nakatuyo doon ang gutom na lobo. Hindi nila alam kung anong gagawin. Nagsitakbuhan sila at sa kanilang takot, sumisigaw sila. Ang maliit na kambing ay nagtago sa maliit na mesa. Ang pangalawa, sa kama. Ang pangatlo ay sa ilalim ng tubigan. Ang pang-apat ay tumago sa kusina. Ang panglima ay pumasok sa aparador. At ang pang-anim ay sa likod ng kurtina. At ang pang-pito ay tumago sa banyo. Ngunit, mabilis ang tuksong lobo at isa-isa niyang nahuli kung saan man sila nagtago. Mahuhuli ko din kayo! Busog na siya, kaya sumuko na siya sa paghahanap at nababas na.
Ang isa na hindi niya natagpuan ay nagtatago sa banyo. Doon sa malaking bakuran na hindi masyadong malayo sa maliit na bahay, nahiga ang lobo sa ilalim ng puno, nakatulog siya at naghihilik pa. Amaya, nakauwi na ang inang kambing. Nang makita niyang bukas ang pinto, alam niyang may hindi magandang nangyari at nag-alala ng pasigaw. Naku, ang mga anak ko! Pagpasok niya sa bahay ay nasindak siya. Nakabuwal ang mesa at mga upuan. Punit ang kortina. Magulo ang kama at nasa sahig ang mga unan at sapin. Hinanap niya ang maliliit na kambing ngunit wala sila kahit saan. Tinawag niya ang mga pangalan nila ngunit walang sumagot. Sa wakas, nang tawagin niya ang huling pangalan, saka lang siya nakarinig ng munting tinig. Umiiyak na nagkukwento ang kambing habang kinukwento ang pangyayari. Nanay, nagpanggap ang lobo. Akala po namin ikaw. Kaya, binuksan po namin ang pinto. Kinain ng lobo ang mga kapatid ko. Labis na nagdalamhati ang ilang kambing sa sinapit ng kanyang mga anak. Kasama ang nag-iisang natirang anak, lumabas sila ng bahay at doon sa bakuran na pinwestuhan ng lobo, nakita nila ito na tulog sa ilalim ng puno. Saglit na pinagbastan ng inang kambing ang lobo at napansin niya na sa loob ng tiyan nito ay may kung anong gumagalaw. Mahabaging Diyos, buhay pa kaya ang mga anak ko sa loob ng tiyan niya? Tumakbo ka sa bahay at kunin mo ang karayong, sinulid at gunting. Kasabay naman nun, nangolekta ang ina ng 6 na malalaking bato sa paligid. Pagbalik ng kambing, ginamit ng inang kambing ang malaking gunting upang hiwain ang tiyan ng lobo. Nakita niya kaagad ang isa sa kanyang mga anak at paisa-isa naglabasan ang maliliit na kambing. Lahat sila ay buhay at malusog. Tuwang-tuwa ang inang kambing. Lahat sila ay puno ng kagalakan. Maingat na nilagay ng inang kambing ang mga bato sa loob ng tiyan ng lobo. Pagkatapos, tinahi niya ang tiyan nito gamit ang karayom at sinulid. Sobrang lalim ng pagkatulog ng lobo, ni hindi niya ito nararamdaman, ni hindi nga ito gumagalaw. Tahimik naman na lumayo ang mag-iinang kambing. Magising ang lobo, sa kanya lang naramdaman ang masakit na tiyan. Naisip niya na baka ito ay dahil sa napakaraming kambing ang nakain niya. Hay! Ang bigat ng tiyan ko! Para lahat ng kambing na kinain ko ay naging bato! Nauuhaw siya kaya papunta siya ng ilog para uminom ng tubig. Para makainom ng tubig, kailangan niyang lumuhod. Pero dahil sa sobrang bigat ng mga bato, nawalan siya ng balanse at nalaglag sa tubig. Sinisigaw siya, ngunit walang tumulong sa kanya. Hindi na niya makayanan ang bigat ng mga bato, kaya lumubog siya sa malalim na ilog. Nakita ng mag-iina ang nangyari. Tumakbo sila sa ilog. Hawak-hawak ng kamay, nagsisiyawan sila at nagtatalunan. Mula sa araw na iyon, masaya at tahimik naman namuhay ang mag-iinang kambing sa kanilang maliit na bahay sa kakahuyan. Aral sa kwentong, ang lobo at ang 7 maliliit na kambing ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging maingat at patalino sa mga sitwasyon ng buhay. Dapat mag-ingat sa mga mapanlinlang na tao tulad ng lobo at hindi basta-basta magtiwala sa mga hindi kilala. Ipinapakita rin ng kwento na mahalaga ang pagtutulungan ng pamilya o mga kaibigan sa oras ng pangangailangan at ang pagiging matalino at mapanuri ay makakatulong upang maiwasan ang mga panganib. Rachel may di Abrera bilang nanay kambing. Jonathan Jr. Epibon bilang unang kambing. Rachel Tay M. Casalme bilang pangalawang kambing. Ken Ali B. Valera bilang pangatlong kambing. Roshley Ikat Ikla bilang pang-4 na kambing. Charidel P. Espiritu bilang pang-5 kambing. Dwight Clark C. Custodio bilang pang-6 na kambing.
tagapagsalaysay. Me, Kulinay Fortaleza bilang tagapagsalaysay at paradera.